Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Nakagawian na nga yata ng ilang walang magawa sa buhay ang pagsismisan ang mga walang muwang. Ano nga ba ang mayroon sa tsismis at hindi ito maiwasan ng marami, lalo na ang mga kababaihan? Isang mainam na halimbawa ng babaeng walang magawa sa walang kwenta nitong pag-iral ay si Hasmin. Kung bakit ba lahat ay alam ng mahaderang babae? Mula sa utang ni ganito kay ganyan, sa mabahong paa ni Diwata, sa mabahong hininga ni Onyok, sa maliit na Junjun ni Kasmot, sa pagbubuntis ng dalaga ni Bebang, sa kerida ni Mayor, sa kulasisi ni Congressman, sa kabit ni Gob, hanggang sa binatang manginibig ni Kak, bakla pala ang matanda nilang kapitan at suki ng mga gay bar sa isang malayong bayan. Akalain mo nga naman, dinala na nga sa ibang lugar ang kabaklaan ay natuntun pa rin ni Hasmin. Ano nga bang husay ng tinamaan ng magaling sa pangangalap ng impormasyon? Daig pa ang inye, daig pa ang Google. Kahit anong itanong mo ukol sa personal na buhay ng iba ay naungkat. Bakit ba hindi pa maisipan ng mahaderang ito na maging showbiz reporter? Tiyak na parati itong una sa balita at malaki na ang kinikita sa paninira sa buhay ng iba, kainamang talento sa panghihimasok sa buhay ng tao. Walang pinipili. Lahat ay target nito. Walang takot sa mga asuntong kahaharapin, basta kukuda ito kung kailan ibigin. Ang lakas ng loob. Hindi takot kay Idol Rafay, kung ang ibinubulgar siguro nito ay ang katiwalian ng mga politiko. Baka natuwa pa ang madla. Para nalalaman na rin kung saan napupunta ang buwis ng taong bayan. Ngunit para yata kay Hasmin ay walang kwenta ang impormasyon kung hindi iyon malaswa. Pakialam ba nito sa buwis-buwis na yan? Mas masarap pag-usapan kung gaano kaingay si Kapitan sa kama. Tawang-tawa ang bruha. Nakuha pang ikwento kung anong posisyon ang paborito ng matandang kalbo. Animo ay naroon din ito sa loob ng kwarto habang nagaganap ang milagro. Detalyado ang mga kwento. Kulang na lang ay litrato o video. Minsan nga ay may nagtanong na rito kung paano pa ba nalalaman ang mga ganoong kahahalay na sikreto, pero hindi naman masabi ang mga baho ng gobyerno. Ngumiti lamang ang babae at papasyod-pasyod na lumayo. May mga nag-iisip tuloy na baka isang secret agent si Hasmin na tinitiktikan lamang ang mga politiko at naghihintay ng tamang oras upang ilantad ang tunay at kasuklam-suklam na lihim ng mga ito. Nang dahil sa bagay na yon ay nangamba si Governor Sanchez. Paano nga kaya kung isang mahusay na detective si Hasmin na nagpapanggap lamang na isang intrimitidang chikadora, kailangan niyang gumawa ng paraan? Karakarakay ipinag-utos nito ang pagdakip sa babae. Ngunit hindi ang kapulisan ang inutusan nito kundi ang mga pribado nitong tauhan. Sa dami ng nauurat sa kakatihan ng dila ni Hasmin ay imposibleng matukoy pa kung sino ang yumari dito. Galak na galak ang gobernador sa naisip. Sa isang banda ay ginagawan pa niya ng pabor ang mga kapwa politiko, kaaway man o kaalyado. Sa wakas ay matatapos na ang pagkakalat ni Hasmin. Nakakapikon na rin kasi. Hindi na nga nagtaka ang madla ng isang araw. Habang abalang ipinagkakalat ni Hasmin na may-ari ang sakristan mayor na si Narding ay bigla na lamang may dumampot ditong mga lalaking nakabonet. Naturalmente ay pumalag ang babae, humingi ng saklolo, nagtanong kung sino ang mga humihila sa kanya,
nagmakaawa sa mga kapitbahay. Ngunit nagsipagpasukan sa kani-kanilang bahay ang mga saksi nang makita ang baril ng mga dumadampot kay Hasmin. Wala silang pakialam sa kahihinatnan ng tsismosang kabarangay. Wala silang nakikita, wala silang alam. Tagumpay na naiharap si Hasmin kay Gobernador Sanchez. Iginapos ang babae at binuhusan ng tubig sa mukha. Sinuntok, tinadyakan, binuntal, walang umawat. Walang awa ang gobernador sa babaeng kinabubwisitan ng lahat. Paulit-ulit ang tanong nito, saan daw nakukuha ni Hasmin ang mga impormasyong ipinamumudmod nito sa tao? Wala. Walang nakuhang sagot. Tahimik ang madaldal na alay. Kataka-taka. Nasaan ang kakatihan ng dila nito? Kung ayaw magsalita ay putulan na lang ng dila. Nasaan ba ang gunting? May nag-abot na hinahanap ng gobernador. Sa pilitang pinabuka ang bibig ng kaawa-awang Hasmin. Hindi na ito makakatsismis, wala nang nagbabagang usapin na maririnig mula sa makasalanan nitong bibig. Pinisil ang pisngi ng babae upang mapilitan itong umanga. Ngunit ano yon? Napaatras ang gobernador at ang mga bataan nito nang lumawit ang pagkahaba-haba, ngunit manipis na dila ng babae. Tumawa ito ng nakakaloko bago pinigtas ang mga tali sa katawan na para lamang iyong sinulid. Unti-unting tumangkad ngunit pumayat ang pangangatawan ng babae. Umitim ang balat na naglalangis at nagsulputan ang matutulis na pangil at kuko. Naging aswang si Hasmin. Hinagip niya ang leeg ng gobernador at piniga hanggang sa sumabog ang ulo nito. Ni hindi man lamang nakaporma laban sa kanya at nabitiwan ang gunting, nagpulasan para makatakbo ang mga tauhan ng gobernador. Ngunit napakataas tumalon at napakabilis kumilos ng aswang. Dinaanan lamang nito ang tatlong magkakasunod na bodyguard at nadukot ang puso ng mga iyon. Mistulang mga tinibang puno ng saging ang mga lalaking ni hindi man lamang nakapanlaban. Ang iba pa ay hindi kaagad nasiraan ng loob. Bumunot ng baril at pinaulanan ng bala ang kakilakilabot na halimaw. Napapaigtad si Hasmin sa bawat tama noon sa kanyang katawan. Ngunit baliwala iyon. Inabot niya ang leeg ng isa at pinilipit. Kahit nangingisay na iyon ay sige pa rin sa pamamaril ng walang direksyon. Ang mga kasamahan tuloy nito ang tinamaan at nagsitumbahan. Sa inaakala ng aswang na si Hasmin na tapos na ang lahat, ay tumigil ito sa gitna at pinanood ang madugong silid na pinagdalahan sa kanya ng gobernador. Inilawit niya ang mahabang dila at handa nang sipsipin ang atay ng isa sa mga nakatimbuang na tauhan. Ngunit sa huling sandali ng buhay ng kaawa-awang lalaki, ay nadampot nito ang gunting at tinabas ang dila ng aswang. Napahiyaw si Hasmin. Ang kanyang dila. Putol na. Nangalahati ang malasinulid na dila at nagkikislot ang naputol na bahagi. Nakangiti pa ang tauhan ng tuluyan itong bawian ng buhay. Galak na galak sa nagawang pagbawi sa tampalasang tiktik. Katakatakang hindi umimik ni Gaputok si Hasmin nang mapabalita ang karumaldumal na kamatayan ni Gobernador Sanchez at mga tauhan nito. Kamuntik na raw hindi makilala ang gobernador dahil sabog ang ulo nito. Ilan pa sa mga tauhan ay wala ang puso at ang iba ay tadtad ng tama ng bala. Marami ang nagtanong, sino kaya ang nasa likod ng kahambal-hambal na krimen? Baka alam ni Hasmin, bilang wala namang nalilihim dito.
Subalit walang masabi ang tsismosa ng bayan. Siguro daw ay natrauma dahil sa pagdampot dito ng mga hindi kilalang kalalakihan. Siguro daw ay binantaan ang buhay kaya nanahimik na lamang. Siguro daw ay pinutulan ng dila. Siguro. Maraming siguro ngunit walang sigurado. Ay, ano nga kaya ang misteryo sa pananahimik ni Hasmin? Wala na ngang makakaalam dahil hindi naman niya ito sumasagot sa tanong. Wala rin namang balak umamin si Hasmin. Natama ang sapantaha sa kanya ng mga tao na isa siyang tiktik. Literal na tiktik at hindi yung detective na sinasabi ng mga ito. O maaari ng isa siyang tiktik sa parehong aspeto. Ginagamit niya ang pagiging tiktik upang tiktikan ang kung sino-sinong matsyempuhan niya. Aywan ba niya? Hindi lang kasi mahaba ang kanyang dila, napakakati pa. Inuuna niya ang paghahanap ng tsismis bago maghanap ng buntis na hahapunanin, kagaya ng mga oras na iyon. Nakasilip siya sa bubungan ng mansyon ni Mayor. Pinanonood niya itong paslangin ang kaawa-awang dalagita na hinalay nito. Pinaniwala ng mayor na bibigyan nito ng scholarship ang magandang dalagita. Pagkatapos ay isinagawa na nito ang panghahalay at pagpaslang sa bata. Ipatatapon niyon ng mayor sa mga tauhan nito na paniguradong makikisawsaw rin muna sa bangkay bago iyon dispatsahin. Nakasaksi pa siya ng isang krimen na tiyak pag-uusapan ng buong sambayanan kung mabibisto. Napangisi siya. Talagang mas matinding mga aswang ang mga buhong sa kapangyarihan kaysa tulad niyang literal na aswang. Sayang, naputol na ang kanyang dila, hindi na maikwento iyon ni Hasmin.